di nagpapakita. Salita na! Yan lang po ang balita dito sa Pangkuliwan. Maraming salamat, sir. Back to studio. Financial analysis, nagbigay ng komentar sa pagkakabankrupt ng Financial analysis. Sa ating bansa ay makasama ko ngayon. Ma'am, bakit nangyari? Hanggang ngayon. Bangko ni Juan, sarado na. Andun si Jeremy Rafael upang magbalita. Rafael, pasok! Opisyal na nga po ngayong araw na ito na sarado na o bankrupt na nga po ang Bangko ni Juan according to the BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayon kasama ko ang isa sa mga spokesman at walang iba kundi si Efrain Consul. Diniklara na nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na close na ang bangko ni Juan sa kadahilanan na wala na silang pondo at kanilang bangko na kung saan marami na silang utang sa amin na di pa kayang bayaran. Kaya po close na siya. Yan lang po ang balita dito sa Bangko ni Juan. Back to you. Nangyari ng bangko di nagpapakita. Kaya naman ang ilang investors nagre-reklamo na. Magpapatrol. Ano manigan nila? Pasok. Bayarin niya po ng bangko, di na nagpapakita. Kaya naman, nagreklamo na ang mga investor. At ngayon, makakausap ko ang isa sa mga investor, si Robert Chalisian. Ito nila ang pera ko. Pinaghirapan ko namin ang aking asawa ng pera iyon tapos mawawala ng ganun-ganun lang. Nananawagan ko lang sa may-ari ng kumpanya, please naman po, ibalik niyo ang aking pera. Maawa po kayo sa amin. Maraming salamat, sir. Back to studio. CDIC, nagsalita na. Nagbabalita si Mr. RG Banordi. RG, pasok. Ang PDSC ay nagsalita nga po. Kasama ko ngayon ang spokeswoman ng PDSC. Ma'am, ano po ba ang masasabi niyo? Ang masabi ko lang sa mga investor na huwag sila mag-alala dahil kahit papano ay may babalik naman po sa kanilang pera. Yun nga lang po, di buo. By the way, mga next week po, pupulungin namin ang lahat ng investor upang pag-usapan ang problema ito. Ma'am, may tanong ko lang po. Ano po ba ang ibig sabihin ng PDIC? PDIC means Philippine Deposit Insurance Company. Kami yung kaakibat ng BSP at ng banking institution na kung saan kami yung nagbibigay ng insurance nila if ever mabankrupt yung bangko. At kami din ang kumukuha sa mga natitirang asset ng bangko upang gamitin sa pagbigay ng pera sa mga investor. Kumbaga, kami yung nagti-take over sa mga bangko. At yan po ang balita dito. Back to you guys. Financial analysis, nagbigay ng komentar sa pagkakabankrupt ng Bangko ni Juan. Sana po sa mga financial analysis, sa ating bansa ay makasama ko ngayon. Ma'am, bakit po nangyari ang ganitong case? Ang nangyari ang aking na ito kasi alam naman natin na parang isang kanya nababangga kung nilang investor. So, parang mali yung pamamalakad nila sa pamamalakad ng unang kumpanya. So, sa balance sheet pa lang kasi sa kumpanya makikita na natin kung healthy ba ang isang kumpanya o hindi. So, basically makikita natin ito kung sa balance sheet. Kung malaki yung utang ng isang kumpanya, tapos malaki yung asset nila, syempre makikita natin na sila yung healthy yung kita nila. Pero kung malaki naman yung asset nila, pero sa asset na nila, marami accounts receivable doon dahil sa mga cash na meron sila. So, hindi ba natin nasabi na healthy talaga yung isang kumpanya? Kasi pag sinasabi natin accounts receivable, which means collectible pa yun ng isang kumpanya. At di pa natin sure kung yung accounts receivable na yun, may mababayaran talaga. So, magkakaroon tayo ng doubtful account. So, doon makikita natin na doon magkakaroon ng isang problema ng isang kumpanya at kung hindi yan masusulusyon agad, so parang makikita natin na makutulis talaga ito or nadadami sa bankrupt. So, yun yung mga case na nangyayari. Nakikita ko sa isang bank. Maraming salamat, Mabebe. Pero sir, Maraming salamat, Miss Danila. At yan po ang nagbababang balita ngayong araw na ito. Ako po si Ronald J. Burden.
ako naman po, si Yasulasiyas. At ako naman po, si Molly Pepper. At ito ang Daang Wali Bayan.